Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 65 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Ang mga pahina ng Ways of Survival ay mabilis na nag-flash sa aking isipan habang ang mga sinag ng liwanag ay dumaloy papasok sa aking kamalayan. Unti-unting nag-aayos upang mabuo ang mga pamilyar na linya ng teksto. Agad na napansin ni Kim Yushin na may mali, at kapansin-pansing humina ang presensyang bumabalot sa kanya. Mabilis na naunawaan ng matandang tuso ang nangyayari. Maya-maya, lumitaw ang isang mensahe na nagsasabing naputol na ang koneksyon ng konstelasyong nakakabit sa pamamagitan ng Echo of the Stars. Sa huling sandali, narinig ko ang nagulat na tinig ni Kim Yushin na nagtatanong kung ano ba talaga ako bago tuluyan siyang maglaho. Maging ako ay nagulat sa nangyari. Inaasahan kong makikialam ang fourth wall, ngunit hindi ko inakalang ganoon kadali nitong mapuputol ang koneksyon ni Ganpyeongwi sa konstelasyon. Ang nangyari sa Theater Dongjeon ang nagsilbing pahiwatig. Nang subukang silipin ng Theater Master ang aking isipan, agad siyang winasak ng fourth wall. Umaasa akong ganoon din ang mangyayari kay Kim Yushin, ngunit sapat ang bilis ng kanyang reaksyon upang makatakas. Gayunpaman, lumitaw ang mga mensaheng nagsasabing ang konstelasyong Dakilang Haring Heungmu ay nagkaroon na ng pagdududa sa aking pag-iral at patuloy akong babantayan mula ngayon. Mukhang hindi pa rin ako lubusang tinantanan ng matandang iyon. Naputol ang aking pag-isip nang marinig ko ang nag-aalalang boses ni Yo Sang-a na nagtatanong kung ayos lang ba ako. Bago pa ako makasagot ng maayos, napansin kong ang buo kong katawan ay nakagapos ng mga hibla ng mahiwagang kapangyarihan na parabang isa akong kokon. Namumulang ipinaliwanag ni Yo Sang-a na hindi siya makatakbo, ngunit hindi rin niya ako maaaring hayaang umatake, kaya ginamit niya ang binding thread habang nawawala ako sa sarili. Akala ko'y natulala lamang siya sa gulat, ngunit sa halip ay mabilis siyang kumilos. Napangiti ako at pinuri ang kanyang mabilis na pagdedesisyon, sinasabing kung muli akong kumilos ng kakaiba sa hinaharap ay gawin niya ulit ang ginawa niya ngayon. Lalong namula si Yo Sang-a habang agad akong pinalaya at paulit-ulit na humihingi ng paumanhin, ngunit tiniyak kong seryoso ako. Mali ang pagtingin ko sa kanya bilang isang ordinaryong empleyado lamang sa opisina. Sa di kalayuan, pinagmasdan kami ni Min Jae-won bago pa birong sabihin dumating siya upang tumulong, ngunit siya pa ang natulungan. Tumango lamang ako at pinaalalahanan siyang magiging magkaaway kami sa susunod na pagkikita. Nakangiti siyang nag-alok na sumama ako sa kanilang grupo dahil yon daw ang karaniwang nangyayari sa mga kwento, ngunit tinanggihan ko siya at sinabing hindi ito isang drama. Tumawa siya at sinabing makipagkaibigan ako sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil iyon ang watawat ng kanilang huwarang, bago siya tuluyang umalis kasama ang kanyang mga kasamahan. Habang pinagmamasdan ko silang lumalayo, napaisip ako kung magiging mabuti nga ba siyang hari. Marahil kahit ang hari ng kagandahan ay hindi alam ang sagot. Pagkaalis nila, lumabas din si Lee Sung-kook mula sa likod ng isang gusali kasama si Lee Gilyaung. Napailing ako habang iniisip kung kailan pa siya nagtago roon. Tinipon ko ang aking mga kasama at nagtungo kami sa hilaga, patungo sa lugar na winasak ng Gather the Hwarang ni Kim Yushin. Wasak na wasak ang buong paligid at nagkalat sa lupa ang mga hukbo ng maliliit na hari. Isa itong malinaw na patunay ng nakapanginilabot na kapangyarihan ng isang tunay na konstelasyon. Maaaring duwag si Kim Yushin, ngunit hindi maikakailang napakalaki ng silbi ng kanyang lakas. Pinulot ko ang 3 bandila at pinagsama ang kanilang mga naipong tagumpay sa sarili kong kayumangging bandila. Ilang sandali lang ay naging kulay lila ito at nabuksan ang mas magagandang benepisyong hatid nito. Talagang pinakamadaling lumakas nang hindi kinakailangang lumaban. Nang libutin ko ng tingin ang paligid, napansin kong halos lahat ng natitirang bandila ay nakuha na. Mula sa puntong iyon, napakabagal na ng pagtaas ng achievement value ng mga bandila, kaya wala nang saysay ang habulin pa ang mga maliliit na hari. Tahimik kong tinawag si Jung Min-seob, at agad siyang lumitaw mula sa kawalan habang suot ang recluse cloak na ipinahiram ko sa kanya. Siya ang inatasan kong magsiyasat sa National Palace Museum.
Iniulat niyang 9 na ang nakapasok sa loob, kabilang ang Tyrant King at ang True Reader. Sa 9 na yon, 7 ang may lilang bandila at 2 ang may kayumangging bandila. 2 sa mga lilang bandila ang may mas malalim na kulay kaysa sa iba. Hindi na ako nagdalawang isip na hulaan na ang mga iyon ay pag-aari ng Tyrant King at ng True Reader, at agad niya itong kinumpirma. Talagang kapaki-pakinabang ang talento ni Jung Minseob. Pagkatapos marinig ang kanyang ulat, sinabi kong sina Yo Sang-a, Lee Gilyaong, at ako lamang ang papasok sa museo. Inutusan ko sina Jung Minseob at ang iba pa na manatiling nakatago sa labas gamit ang balabal. Bagamat nag-aalala sila, sinabi kong makakasagabal lamang sila sa plano ko. Ang Seoul Palace Museum ay isa ng ganap na dungeon, at pagpasok namin ay agad na lumitaw ang isang bagong hidden scenario. Ang hidden scenario na Artifact Trials ay nag-uutos sa mga kalahok na linisin ang isa sa iba't ibang artifact dungeon. Ang gantimpala ay mula 500 hanggang 5,000 coins, ngunit kamatayan ang naghihintay sa mga mabibigo. Pagpasok namin, bumungad ang isang malinis na lobby na yari sa puting marmol at walang ibang tao roon. Mahinang sinabi ni Yo Sang-a na hindi na niya kayang tingnan ang mga cultural site nang hindi natatakot matapos ang nangyari sa teatro at mayon naman sa museo. Samantala, excited namang nagtanong si Lee Gilyaong kung makukuha na ba namin ang maalamat na Foreign Demonic Beheading Sword. Umiling ako at sinabing hindi pa yon ang pakay namin, bagamat nasa loob nga ng museong ito ang Foreign Demonic Beheading Sword, hindi ito maaaring makuha sa normal na paraan. Kailangan munang makakuha ng mga sangpyong tungbo na barya bilang gantimpala sa pag-clear ng ibang artifact dungeons. Lumitaw sa harapan namin ang 4 na pagpipilian, ang 1 taong nagak, ang 3 taong acupuncture copperman, ang 5 taong dong ibogam, at ang 7 taong dragon jar. Walang pag-aalinlangan kung pinili ang acupuncture copperman dahil may mas mahalagang gantimpala itong maibibigay kaysa sa isang magarang espada. Pagpasok namin sa dungeon, halatang nadismaya si Lee Gilyaong, samantalang napansin ni Yo Sang-a na marami ng mga inkarnasyon ang desperadong nakikipaglaban. Ipinaalala ko kay Gilyaong na hindi dapat hinuhusgahan ang isang artifact batay lamang sa itsura nito. Maraming mukhang kahanga-hanga ngunit walang tunay na halaga. Ang Foreign Demonic Beheading Sword ay isa sa mga yon. Ang talagang pakay ko ay ang eksklusibong skill na makukuha sa dungeon na ito. Umaalingaw ang mga sigaw ng takot habang dumaragsa ang mga nilalang nayari sa tanso. Ang mga ito ay ang acupuncture coppermen, mga ika-7 antas na reproduction species na patuloy na dumarami hanggat hindi natutuklasan ang tamang paraan upang patayin sila. Halos walang epekto ang ordinaryong pag-atake dahil wala silang mga lamang loob at nervous system. Nasaksihan naming mapunit ang katawan ng isang lalaking nasa 50 taong gulang matapos siyang hilahin ng mga coppermen. Sinubukan ni Yo Sang-a at Lee Gilyaong na lumaban, ngunit halos walang pinsalang naidulot ang kanilang mga pag-atake. Sa halip na agad sabihin ang sagot, inutusan ko silang pagmasdan ng mabuti ang katawan ng mga halimaw. Ang acupuncture copperman ay batay sa isang tunay na artifact mula sa dinastyang Joseon na nagpapakita ng 354 acupuncture points ng katawan ng tao. Nang mapansin ni Yo Sang-a ang mga marka sa kanilang katawan, kinumpirma ko ang kanyang hinala at agad kong inactivate ang Blade of Fate. Tinusok ko ang tamang acupuncture point at bahagyang iniikot ang aking espada. Sa isang iglap, naging abo ang buong katawan ng copperman. Ipinaliwanag kong magkakaiba ang bawat pressure point. Ang ilan ay nakamamatay, ang ilan ay walang epekto, at ang ilan ay may iba't ibang resulta depende sa tama ng pag-atake. Makalipas ang ilang demonstrasyon, mabilis na natutunan ni Yo Sang-a at Lee Gilyaong ang tamang paraan. Ginamit ni Lee Gilyaong ang diverse communication upang utusan ang maliliit na insekto na tamaan ang mga pressure point, habang ginamit naman ni Yo Sang-a ang binding thread upang pigilan ang mga kalaban bago tamaan ang kanilang mahihinang bahagi. Hindi ko maiwasang humanga sa bilis ng kanilang pag-unlad. Hindi nagtagal ay kami ang unang grupo na nakapatay ng 100 acupuncture coppermen, kaya matagumpay naming nalinis ang dungeon. Bilang gantimpala, nakakuha kami ng 4 na sangpyong tungbo na barya at ang eksklusibong skill na hit pressure point, ang mismong skill na pakay ko. Pinapayagan nitong supilin ang kalaban gamit ang kanilang pressure points sa halip na patayin sila. Kaya napakahalaga nito upang mapanatili ko ang aking titulo bilang hari ng walang pagpatay. Habang pinagmamasdan ang mga sinaunang barya, nagtatakang nagtanong si Yo Sang-a kung maaari ba itong ipambili ng kung ano.
Ipinaliwanag kong maaari itong ipalit sa ordinaryong coins o gamitin bilang tiket para sa mga espesyal na dungeon. Walang pag-aalinlangan kung sinabi na gagamitin namin ang mga ito bilang dungeon tickets. 3 na ang hawak namin, ngunit kailangan namin ng 10. Nagulat si Yosang at inakalang hahabulin na namin ang Foreign Demonic Beheading Sword, ngunit umiling ako, hindi kami pupunta roon para kunin ang maalamat na espada, pupunta kami roon upang manghuli ng mga hari. At iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.